Si Yakamaro ay isinumpa ng mga demonyo at ipinanganak na walang katawan, na naging dahilan upang iwan siya ng kanyang ama sa kaparangan upang mamatay. Nagagawa niyang mabuhay dahil sa kanyang hindi natitinag na lakas at kagustuhang mabuhay, na naging pinakamalakas na demon hunter na nakikipaglaban na may mga prosthetic na paa. Ang tanging layunin niya ay talunin ang lahat ng mga demonyo at mabawi ang kanyang buong katawan, na ninakaw mula sa kanya. Sa sinaunang Japan, may isang lord na nagngangalang Daigo, na nahuhumaling sa kapangyarihan at gustong kontrolin ang buong kaharian. Ang mga Diyos, gayunpaman, ay wala sa kanyang panig, habang ang kanyang rehiyon ay patuloy na nakakaranas ng mga epidemya at tagutom, na ganap na sinisira ang kanilang ekonomiya. Isang araw nagpasya siyang kunin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay, at pumunta sa templo ng mga demonyo kung saan itinayo ang mga estatwa ng mga sinaunang halimaw. Nakatagpo siya ng isang pari doon na sinusubukang pigilan siya, ngunit agad niyang pinatay ang matanda, nilaslas siya ng 2 beses sa likod, at pagkatapos ay lumingon sa mga demonyo. Nakipagkasundo siya sa kanila, na nag-alok sa kanila ng anumang gusto nila mula sa kanya, bilang kapalit na gawing siyang pinakamakapangyarihan at pinakamayaman na tao sa rehiyon. Tila tumugon ang mga demonyo nang hinihipan ng hangin ang mga kandila, bago nagkaroon ng kidlat sa silid na sinundan ng malakas na kulog na tumatama sa noo ni Daigo. Siya ay bumalik sa kanyang tahanan kung saan pagkatapos ng ilang oras ang kanyang asawa ay nangganganak, at isang sanggol na lalaki ay ipinanganak, ngunit sa sandaling ang sanggol ay umiyak, nagkaroon ulit ng malakas na kidlat, pinugutan ang ulo ng rebulto ni Buddha, at si Daigo ay tumatakbo sa loob habang umaalis ang midwife na sumisigaw sa takot. Sumilip siya sa loob upang makita ang kanyang asawa, na may isang sanggol na nakabalot sa tela sa kanyang mga bisig na pinangalanan niyang Yakamaro. Ang isa sa mga matatandang babae ay tila nabigla at kinuha ni Daigo ang sanggol mula sa mga bisig ng kanyang asawa, ngunit sa sandaling tinanggal niya ang tela, nagulat siya nang makita ang isang sanggol na walang balat, walang mga paa, at walang mga organ na halos hindi humihinga, at puno ng dugo. Ang asawa niya ay tumingin sa kanya at nagmamakaawa na panatilihin ang sanggol at palakihin ito bilang kanyang sariling anak, ngunit si Daigo ay tumawa lamang na sinasabing kinuha ng mga demonyo ang gusto nila, at ngayon ay gagawin nila siyang pinakamakapangyarihang tao sa kaharian. Tumingin siya sa kanyang asawa at sinabi sa kanya na gagawa pa sila ng isa pang tagapagmana, at ibinigay ang sanggol sa matandang babae upang iwanan siya nito sa tubig upang mamatay. Umiiyak ang kanyang asawa at nagmamakaawa na hayaan siyang mabuhay, ngunit pinigilan siya ni Daigo habang kinukuha ng babae ang sanggol. Pumunta ang matandang babae sa pampang ng ilog at sinubukang lunurin ang sanggol, ngunit ang pagmamasid sa paghinga nito ay nagpapaisip sa kanya ng 2 beses tungkol sa kanyang mga aksyon, kaya't isinakay niya ito sa isang bangka at sinabi sa kanya na swerte na lang ang makakapagtanggol sa kanya ngayon. Pagkatapos, lumitaw ang isang higanteng halimaw sa likod niya at inatake siya, na pinatay siya kaagad. Mukhang napansin ng isang matandang lalaki na may hawak na instrumentong pangmusika na may mali, at kahit nabulag siya, naramdaman niya ang halimaw na malapit sa kanya at inilabas niya ang kanyang espada bago pinatay ang halimaw sa isang pag-atake. Ang bata, gayunpaman, ay patuloy na naglalayag sa isang bangka at natagpuan ng isang lalaking nagngangalang Jukay, na dating isang sundalo na ang trabaho ay pahirapan ang mga kaaway, ngunit isang araw ay tinalikuran niya ang lahat ng ito, at nagpa siya na magbayad para sa ang kanyang mga kasalanan, sa pamamagitan ng paggawa ng mga prosthetic na paa para sa sinumang nawalan ng mga ito ng libre at naging doktor. Binuhat niya si Yakamaro at laking gulat niya nang makitang humihinga pa ang sanggol at sinisip-sip ang kanyang daliri. Dinala niya siya sa kanyang bahay at pinalaki siya bilang kanyang sariling anak, na nagdidisenyo ng mga bagong prosthetics para sa kanya, dahil hindi pa siya nakakita ng isang batang lalaki na ipinanganak na walang mga bahagi ng katawan. Lumipas ang ilang taon, si Yakamaro ay isang batang lalaki na gumugugol ng kanyang oras sa pagtakbo at paglalaro sa gitna ng mga puno. Hinahayaan siya ni Jukay na gawin ang anumang gusto niya, dahil tila siya ay isang napakausyosong bata na napakalakas. Natutunan ni Yakamaro kung paano makilala ang pagkain habang kumukuha siya ng alimango, ngunit dinala siya ng kanyang ama upang dalhin ito sa bahay kung saan sila nagluluto at kumakain. Isang araw habang nagpuputol ng kahoy na panggatong si Jukay, napunta si Yakamaro sa loob ng kagubatan at biglang inatake ng isang higanteng malalobo na demonyo na may napakahabang kuko. Ang lobo ay nakikipagbuno sa kanya sa lupa, habang hawak ni Yakamaro ang kanyang mga braso upang protektahan ang kanyang sarili.
Sinubukan siyang kagatin ng lobo, ngunit umiwas siya at kumuha ng sapat na oras para mahanap siya ni Yukei at ibinato niya ang isang palakol sa lobo. Si Yukei ay nabigla nang makita ang isang aktwal na demonyo, dahil narinig lamang niya ang mga kwentong ito sa isang barbero. Kinuha niya si Yakamaro at binandahan siya pagkatapos ay humiga siya, ngunit biglang nagising si Yakamaro at nagsimulang tumingin sa kisame. Sinubukan ni Yukei na suriin kung ano ang mali at nakita niya ang isang demonyo na nagtatago sa kisame na sinusubukang patayin si Yakamaro, na agad na tumakbo pagkatapos makita. Napagtanto ni Yukei na hinahabol ng mga demonyong ito si Yakamaro dahil sa ilang sumpa, at hindi niya hahayaang mamatay ang batang lalaki. Kaya kinabukasan ay binigay niya sa kanya ang isang kahoy na espada at sinimulan siyang turuan kung paano lumaban, dahil hindi siya palaging nasa paligid para protektahan siya. Noong una, hindi talaga alam ni Yakamaro kung paano gamitin ang armas ngunit patuloy siyang nagsanay, at ilang araw ang lumipas at nananatili siya sa kanyang pagsasanay, at patuloy na nagiging mas malakas at mahusay. Lumipas ang ilang taon, at ngayon siya ay isang binata na naging napakahusay sa espada, at madaling makapatay ng mga demonyo sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kahoy na espada. Araw-araw ay pumupunta siya sa kagubatan at nakakalaban ng isang bagong demonyo na kanyang pinapatay at bumabalik na duguan at sugatan, ngunit hindi niya maramdaman ang sakit sa kanyang katawan, kaya hindi niya namalaya na siya ay nasugatan o duguan. Dahil dito, siya ay lubhang walang takot at hindi nag-iisip tungkol sa mga kahihinatnan, habang siya ay nakikipaglaban ng hindi isinasaalang-alang na maaari siyang masaktan. Pinagaling siya ni Yukei ng gabing iyon at iniisip kung dapat ba niya itong pigilan na pumatay pa ng mga demonyo, dahil ayaw niyang masaktan siya. Ngunit sa susunod na araw si Yakamaro ay inatake muli ng isang demonyo, at habang tumatakbo ginamit ng demonyo ang kanyang dila nito para itali ang braso ni Yakamaro at hilain siya patungo sa sarili nito. Bilang pagganti, sinaksak ni Yakamaro ang demonyo sa mukha gamit ang kanyang kahoy na espada, at agad itong napatay. Tumakbo si Yukei palapit sa kanya para tingnan kung okay lang siya, nang biglang bumagsak si Yakamaro sa lupa. Nagsisimulang manginig ang kanyang katawan nang lumabas ang isa niyang prosthetic na binti. Sa lugar ng kanyang prosthetic leg, nagsimulang mabuo ang isang bagong aktwal na binti na binubuo ng buto at laman, na ikinagulat ni Yukei dahil wala siyang ideya kung paano nangyayari ang ganitong bagay. Napagtanto ni Yukei na maaaring may nakipagkasunduan sa mga demonyong nagsasakripisyo sa katawan ng kawawang lalaki, at habang pinapatay niya ang mga demonyo ay unti-unti niyang makukuha ang mga katawan niya pabalik sa kanya. Dahil dito, napagtanto niya na gusto ni Yakamaro na ibalik ang kanyang katawan, at hindi siya titigil sa pagpatay sa mga demonyo hanggang sa makuha niya ang gusto niya. Kaya't nagpasya siyang lagyan siya ng isang aktwal na espada, at buong pusong nagpaalam bago niyakap siya sa huling pagkakataon, bago simulan ni Yakamaro ang kanyang mapanganib na paglalakbay sa pagpatay sa mga demonyo. Si Yakamaro ay pumupunta mula sa isang lungsod patungo sa isa pang lungsod, naghahanap ng mga halimaw. Isang araw, habang nakatayo sa isang tulay, naramdaman niya ang isang halimaw na dumarating mula sa ilog, at napansin din ng isang grupo ng mga lalaki na binubugbog ang isang maliit na batang lalaki na tila may ninakaw sa kanila. Binugbog nila ang bata, ngunit sinubukan ng batang lalaki na lumaban at binato sila ng 2 beses bago mas lalong nabugbog. Sa wakas, nagpa siya ang isang matabang lalaki na patayin ang mahirap na bata, na pinipilit itong lunurin. Bigla nilang napansin si Yakamaro na nakatayo at pinapanood ang isang tila normal na tambak ng basura na umaagos sa ilog nang biglang ang tambak ng basura ay naging isang halimaw. Agad na nilamon ng halimaw ang matabang lalaki, kinain ito ng buhay, bago sinunggaban din ng ibang mga lalaki, na agad na pinapatay sila. Kinuha din ng halimaw ang batang lalaki at kakainin na sana siya, nang tanggalin ni Yakamaro ang kanyang prosthetic na kamay upang ipakita ang isang talim ng espada sa loob at pinutol ang halimaw, iniligtas ang bata bago ito atakihin. Mabilis na umakyat si Yakamaro sa tulay at inalis din ang kanyang kabilang braso, nagsiwalat ng isa pang talim, at sinimulang iwasan ang halimaw habang walang awa itong umaatake sa kanya, kahit na umaakyat sa tulay. Ang tulay ay gumuho dahil sa bigat ng demonyo, at ang bumabagsak na tulay ay pumapatay sa halimaw. Umalis si Yakamaro sa tubig, kung saan tumakbo palapit sa kanya ang bata dala ang kanyang mga prosthetic na braso, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Dororo, bago siya tinulungang ikabit ang kanyang mga braso.
Sinubukan ni Dororo na kausapin siya ngunit napagtanto niya na si Yakamaro ay hindi nakakakita o nakakapagsalita, dahil ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan ay tila prosthetic. Ngunit bigla, nagsimulang manginig si Yakamaro at nahulog ang kanyang maskara sa kanyang mukha, at nakita ni Dororo ang mga walang balat na mukha sa ilalim ng maskara na iyon na mabilis na natatakpan ng balat, at binabawi niya ang kanyang mukha mula sa mga demonyong kinasosyo ng kanyang ama. Si Yakamaro ay nagsimulang maglakad muli, habang si Dororo nagulat pa rin sa kanyang nakita, ay nagsimulang sumunod sa kanya, nagtatanong sa kanya at sinusubukang makipag-usap sa kanya. Ngunit ang tanging natatanggap niyang sagot ay katahimikan. Ganap na hindi siya pinapansin ni Yakamaro at nagpatuloy sa paglalakad bago lumiko patungo sa isang bush, at nagsimulang kumain ng isang bungkus ng mga berry. Sinamahan siya ni Dororo habang tinatanong pa rin siya ng kung ano-anong tanong. Pagkatapos ay lumipat si Yakamaro sa ilog, at pagkatapos alisin ang kanyang mga braso, nagsimulang manghuli ng isda at kakainin na sana ang mga ito ng hilaw, bago siya pinigilan ni Dororo at sinabihan siyang lutuin muna ito. Pinaliwanag ni Dororo na hindi masarap ang isda kapag diluto at ipinakita kay Yakamaro kung paano ito ginagawa, at nagsimulang gumawa ng apoy si Dororo. Pagkatapos nito, tinuhag niya ang isda sa isang stick at sinimulan itong lutuin sa apoy, habang si Yakamaro ay sabik na naghihintay. Sa sandaling maluto ang isda, inilabas niya ito at ibinigay kay Yakamaro, na tinikman muna ito bago sinimulang lamunin ng tuluyan. Pareho silang kumakain, at si Dororo ay natutulog sa malapit. Pagkatapos, nagising siya ng isang beses pagkatapos magkaroon ng masamang panaginip at pumunta kay Yakamaro bago makatulog muli. Kinaumagahan, habang abala si Yakamaro sa panghuhuli ng isda, si Dororo ay tumakbo palapit sa kanya at sinabing maaari silang kumita ng malaking pera dahil tila may demonyo sa isang kalapit na nayon, at ang mga taga-nayon ay handang bayaran ang sinumang makaalis nito. Nagpunta sila sa nayon kung saan nakipagkita sila sa isa sa mga matatanda na nagsasabi sa kanila na gusto nila ng isang tao na kayang alisin ang demonyo, at inanyayahan silang magpahinga sa gabi sa kanilang kamalig. Tila napakasaya ni Dororo na natutulog na may bubong sa ibabaw ng kanyang ulo at may laman ang tiyan. Ngunit habang sinusubukang kausapin si Yakamaro, biglang umihip ang hangin at namatay ang kandila bago narinig ang ulan, at isang mukhang demonyo ang pumasok sa kanilang kamalig at naglakad papunta kay Dororo. Siya ay natakot at tumakbo papunta kay Yakamaro, na sinasabi sa kanya na patayin ang halimaw. Ngunit si Yakamaro ay nanatili at hindi gumagalaw. Sinubukan ni Dororo na tanggalin ang kanyang mga braso upang ipakita ang talim, ngunit si Yakamaro ay nananatiling tahimik at mahinahong nakatingin sa harapan, habang si Dororo ay nagsisisi na sumama sa kanya. Sa kabutihang palad, gayunpaman, ang demonyo ay tumalikod at pinapatunog ang kanyang kampana habang umaalis ng kamalig. Tumingin si Dororo kay Yakamaro at sinisigawan siya dahil wala siyang ginagawa, na sinasabing wala siyang silbi dahil hindi niya nakikita kapag may dumating na demonyo. Nang dahil sa kaguluhang ito, isang grupo ng mga taga-nayon ang pumasok sa kamalig, at tinanong nila sila kung ano ang nangyayari. Nagsinungaling si Dororo sa kanila na nakasalamuhan nila ang halimaw, ngunit tumakbo ito palayo sa sandaling makita niya si Yakamaro, at nagpa siya silang patayin ito bukas ng gabi. Sa gayon, umalis ang mga taga-nayon, at pareho silang natutulog ni Yakamaro. Kinaumagahan, ginaisang sila ng village elder na nagsabi sa kanila na gustong makipagkita sa kanila ng village chief, at hindi siya makakapunta dito dahil siya ay may sakit. Sina Yakamaro at Dororo ay parehong sinamahan ng lalaki sa isang bahay, nang itinulak sila ng lalaki sa loob at isinara ang pinto. Pumasok sila sa isang madilim na kwarto nang biglang pinailawan ito ng isang magandang babae na nakahiga sa kama. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang village chief at malugod silang binati, bago sinabi sa kanila kung gaano siya kasaya na kasama sila sa kanyang bahay. Si Yakamaro, gayunpaman, ay agad na bumunot ng kanyang espada at sinubukang tumakbo palapit sa babae, ngunit siya ay pinigilan ni Dororo, na nagsabi sa kanya na ang babae ay hindi isang halimaw, at na siya ay kumikilos na kakaiba. Nang marinig ang kaguluhan, isang grupo ng mga taga-nayon ang pumasok sa silid, at pinapanood si Yakamaro na may talim sa kanyang kamay, agad siyang sinunggaban at si Dororo, bago sila inilabas at itinapon sa isang selda. Sinisigawan siya ni Dororo dahil sa pagbunot ng kanyang talim sa isang kawawang may sakit na babae, at sinabi sa kanya na aalis siya sa sandaling makaalis sila rito.
Biglang napansin ni Dororo na ang selda ay may isa pang bilanggo, na lumalabas na ang parehong matandang lalaki na pumatay sa halimaw noong naiwan si Yakamaro sa ilog nung siya ay bata pa. Bulag din siya pero parang nararamdaman niya na nakita niya si Yakamaro dati. Tinanong siya ni Dororo kung bakit siya naririto, at ang sagot ng matanda ay tinawag din siya rito upang palayasin ang isang demonyo, ngunit nauwi sa pagkakakulong tulad nila. Sinabi ni Dororo sa matandang lalaki ang tungkol sa ginawa ni Yakamaro, ngunit sumagot ang matanda na pagkatapos makipaglaban sa mga demonyo nang hindi nakikita ang mga ito, ang mga taong katulad niya at ni Yakamaro ay nagkaroon ng matalas na pakiramdam na karaniwang hinahayaan silang makita ang kaluluwa sa loob ng katawan ng isang tao. Inihayag niya na nakikita niya si Dororo bilang isang puting bagay, na nangangahulugang malinis at dalisay ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, biglang namatay ang mga kandila sa kanilang silid, at kapwa naka-alert mode ang matanda at si Yakamaro nang may naramdaman silang kung ano. Isang demonyong braso ang nakitang lumalabas sa isang balon ng tubig, at agad na tumalon si Yakamaro at hiniwa ito palayo bago sumunod sa tugay-gayan. Hinawakan ng matanda si Dororo at dinala siya sa tabi, na sinasabing may paraan para makalabas dito, at sila ay lumabas sa loob ng mansyon ng ginang. Naghanda si Yakamaro sa pag-atake at sinipa ang kanyang pinto kung saan nakaupo pa rin ang ginang sa kinaroroonan niya, ngunit sa pagkakataong ito ay mukhang mas nakakatakot ito. Sinubukan niyang kausapin sila ng normal, tinanong sila kung bakit sila naririto, ngunit sinabi ng matanda kay Dororo na ang kanyang kaluluwa ay pula na nangangahulugang hindi na siya tao. Sa sandaling napagtanto ng babae na ang kanyang sikreto ay nalaman, siya ay nag-transform sa isang demonyo. Inilabas ni Yakamaro ang kanyang mga espada na handang makipaglaban. Nagpakawala siya ng dagandong, bumuga ng hangin, at hinampid si Yakamaro gamit ang kanyang buntot kapag sinubukan siyang atakihin. Muli niya itong inatake, ngunit umiwas si Yakamaro bago ilusad ang sarili sa kanya habang sinusubukan niyang saksakin siya ng kanyang mga galamay. Gayunpaman, napapanatili ito ni Yakamaro dahil lahat sila ay dumaan sa kanyang mga prosthetic na bahagi ng katawan, na nag-iiwan sa kanya na hindi nasaktan. Itinulak ni Yakamaro at nilaslas ang kanyang magkabilang mata, napaiyak siya sa sakit habang siya ay umaatras habang sinusubukan ng village elder na hulihin si Yakamaro sa isang lambat, sinisigawan ang halimaw na tumakas. Agad na pumasok ang halimaw sa kakahuyan, habang pinuputol ni Yakamaro ang lambat at hinahabol ang halimaw. Sinisigawan ni Dororo ang lalaki dahil hinayaan niyang tumakas ang halimaw, at lumalabas na dati nang hinihikayat ng taga-nayon ang mga manlalakbay sa kanilang nayon, na sinasabing binibigyan sila ng magandang hospitality, ngunit sa halip ay ipapakain sila sa halimaw, upang ito ay iiwan ang taga-nayon. Hinabol ni Yakamaro ang halimaw habang pinuputol ang kawayan, nang huminto ito at nagsimulang magbato sa kanya ng matalim na kawayan. Itinulak siya ng isa sa mga kawayan, ngunit biglang ang halimaw na may kampana na lumitaw noong gabi ay nauwi sa pagkagambala sa demonyo, na nagbigay kay Yakamaro ng pagkakataong makatakas, habang hinahampas niya ang mukha ng demonyo at inihayag muli ang babae na nagsimulang magbagong anyo. Ang kanyang tunay na mukha ng isang demonyo, na sinasabing papatayin ng ibang mga demonyo si Yakamaro at hindi na niya maibabalik ang kanyang buong katawan. Pagkatapos ay sinaksak ni Yakamaro ang demonyo sa ulo, at agad itong namatay, habang ang village elder ay bumagsak sa lupa at nalulungkot na patay na ang demonyo. Muli nilang narinig ang kampana habang tinatakpan ng village elder ang kanyang mga tainga, at pumunta silang lahat sa lugar kung saan nakatayo ang isa pang halimaw at nawala ito, na ipinapakita kay Dororo ang lugar kung saan nakabaon ang maraming pera. Ito ay nakalilito sa kanya, ngunit ang matanda ay naghihinuha na ang halimaw na may kampana ay dapat na isa sa mga manlalakbay na pinatay ng demonyo. Sumagot ang village elder na ang kanilang nayon ay dating napakahirap at higit pa rito, isang araw ang demonyong ito ay pumasok sa nayon at nauwi sa pagpatay sa isa sa mga manlalakbay na dumadaan. Natakot ang mga taga-nayon noong una, ngunit nalaman nilang may dalang maraming pera ang manlalakbay at nauwi sa pagnanakaw ng lahat. Dahil dito, napagtanto nila ang diskarte sa negosyong ito at sinimulan nilang pabahayin ang demonyo. Nakipagkasunduan dito para hindi nito atakihin ang sinuman sa mga taga-nayon, dahil bibigyan nila ang demonyo ng mga tao, at bilang kapalit ay nakawin nila ang lahat ng pera galing sa kanila. Humingi ng paumanhin si Dororo kay Yakamaro dahil sa hindi niya pagtitiwala sa kanya kanina at tila nabalisa, ngunit pinigilan siya ni Yakamaro at isinulat ang kanyang pangalan sa buhangin.
Gayunpaman, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit habang hawak niya ang kanyang mukha at nagsimulang sumigaw, na ikinababahala ni Dororo at ang matanda. Ito ay lumabas na pagkatapos patayin ang demonyong iyon, na ibalik ni Yakamaro ang kanyang pakiramdam ng sakit dahil nararamdaman na niya ang mga bagay kapag hinawakan niya ang mga ito at nakakaramdam din ng sakit. Ngayon ang lahat ng ito ay tila masyadong napakalaki sa kanya dahil ang lahat ng ito ay isang bagong sensasyon. Kaya pa-impulse siyang humiga sa lupa, habang ang matanda at si Dororo ay nag-uusap sa apoy. Bigla, gayunpaman, bumangon si Yakamaro at lumapit sa apoy at sinubukan itong tapakan, para lamang masunog dahil ngayon ay nakakaramdam na siya ng sakit. Tumalikod si Yakamaro ngunit nagpas siyang gawin itong muli dahil hindi niya gusto ang sensasyong ito, at gusto niyang mawala ito at bumalik sa dati nang wala siyang maramdaman. Malapit na siyang masunog muli, ngunit itinulak siya ni Dororo palayo sa apoy at sinabihan siyang huminto at matulog. Kinabukasan, iniwan sila ng matanda upang pumunta sa sarili niyang paraan, habang naglalakbay sina Dororo at Yakamaro sa isa pang maliit na nayon, kung saan nagsimula ang ulan na nagpabighani kay Yakamaro habang nakatayo siya sa ulan ng ilang oras, dahil ito ang unang pagkakataon na siya ay nararamdaman ang ulan sa kanyang balat. Nakaupo si Dororo malapit sa isang shrine na naghihintay sa kanya para makapagsimula na silang gumalaw, nang biglang may sumulpat na dalaga, nagtatanong kung okay lang siya. Lumingon si Dororo upang makita ang isang magandang dalaga na nakasuot ng kulay kahel na damit. Sinabi sa kanya ni Dororo na walang naririnig si Yakamaro at sayang ang oras na tawagan siya, ngunit patuloy pa rin siyang tumatawag sa kanya, sa pag-aakalang banibiro siya ni Dororo. Gayunpaman, matapos mapagtanto na talagang hindi siya naririnig ni Yakamaro, lumingon siya kay Dororo, na nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang ipinagdarasal, at ang dalaga ay tumugon na siya ay nananalanggan para sa ligtas na pagbabalik ng kanyang kapatid, dahil 5 taon na ang nakalilipas ay napunta siya sa digmaan. At wala siyang ideya kung saan siya nagpunta pagkatapos ng digmaan. Tinitingnan siya ni Dororo at tinanong siya kung sa palagay niya ay patay na siya, ngunit umiling ang dalaga, sinabing siya ay isang mahusay na mandirigma at hindi madaling mamatay. Naputol ang kanilang pag-uusap, gayunpaman, nang ang isang matandang lalaki ay tumakbo sa daan ngunit nahulog at duguan hanggang sa mamatay, habang humihingi ng tulong. Parehong sumugod ang dalaga at si Dororo sa matandang lalaki para lang makita itong patay, habang si Yakamaro ay nagsimulang tumakbo patungo sa kagubatan. Sinimulan siyang sundan ni Dororo at naabutan siya nang bigla siyang huminto, nang makita nila ang isang grupo ng mga lalaki at babae na patay sa lupa, na puno ng dugo sa lahat ng dako. Naramdaman ni Dororo na may nangyari, kaya mabilis na hinugot ni Yakamaro ang kanyang espada, nang bigla siyang inatake ng isang lalaking may puting buhok mula sa likod na may hawak na magandang espada. Nagagawang harangan ni Yakamaro ang pag-atake at itinulak siya palayo habang pareho silang napaatras. Tinanong ni Dororo ang lalaki kung siya ang may pananagutan sa pagpatay sa mga taong ito, at sinagot lang niya na ang kanyang espada ay nauuhaw at gusto ng dugo, kaya ginawa na lang niya ang gustong gawin ng espada. Ipinaliwanag niya na ito ay isang sinumpaang espada na naghahangad ng dugo ng tao at sa sandaling may humawak nito, sila ay nasa ilalim ng kontrol nito at hindi maaaring tumigil sa pagpatay ng mga tao upang mabusog ang pagnanasa ng espada. Napagtanto ni Dororo na ang taong ito ay wala sa kanyang tamang pag-iisip, at sinabi sa kanila ng lalaki na ang kanyang espada ay nauuhaw pa rin, habang nakita ni Yakamaro na ang lalaking may hawak ng espada ay tila inosente dahil malinis pa rin ang kanyang kaluluwa, samantalang ang espada ay kulay pula. Ang lalaki ay gumagalaw patungo kay Yakamaro sa isang hindi kapani-paniwalang bilis ng pag-atake sa kanya, habang hinaharangan ni Yakamaro ang unang pag-atake at umatras. Gayunpaman, hinabol siya ng lalaki at napilitang umiwas si Yakamaro habang patuloy siyang itinutulak ng lalaki sa isang tunggalian, kung saan ang kanilang mga espada ay nagsalubong ng maraming beses bago huminto ang lalaki, na sinasabi kay Yakamaro na silang dalawa ay tila magkatugma sa kasanayan. Tuldok. Sinubukan ng lalaki na gumawa ng mabilis na pag-atake na nagawang iwasan ni Yakamaro. Gayunpaman, muli siyang inatake ng lalaki ng sunod-sunod, na ikinasugat ng kanyang pisngi. Napilitang bumalik si Yakamaro sa pinakadulo ng bangin kung saan naniniwala ang lalaki na malapit na ang kanyang tagumpay, at sinubukan niyang saksakin si Yakamaro, ngunit nagawa niyang harangan ang pag-atake gamit ang kanyang natitirang prosthetic na binti. Naipit ang espada sa binti, at itinapon niya ito, na dinosormahan ang lalaki bago sinubukang atakihin ang kanyang leeg.
Ang lalaki, gayunpaman, ay umatras at nauwi sa pagkahulog sa bangin, na nasaktan ng husto. Patakbong lumapit si Dororo kay Yakamaro at iniabot sa kanya ang kanyang prosthetic na kamay habang hinahanap ang kanyang binti. Nakita ni Dororo ang binti sa di kalayuan na may espada pa rin, kaya sinubukan niyang makuha ito. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ang espada, kontrolado nito ang kanyang katawan, at hindi niya magawang bitawan. Sa oras na dumating si Yakamaro upang suriin siya, nakalayo na siya pagkatapos mapuspos ng kapangyarihan ng sinumpaang espada. Sa wakas ay lumubog na ang araw, at gumagala pa rin si Dororo na may hawak na espada. Tila pagod si Dororo sa buong araw na paglalakad, ngunit hindi siya binibitawan ng espada, kahit anong pilit niya. Naabutan niya ang dalawang taga-nayon pagkatapos ng isang gabing paglalakad, habang papalapit sila para sabihin sa kanya na ang lugar na ito ay maaaring mapanganib para sa isang bata sa gabing nag-iisa, ngunit sa sandaling lumapit sila sa kanya, sinalakay niya sila at nilaslas ang isa sa kanilang mga damit, at tumakbo sila patungo sa nayon. Nagmamasid si Yakamaro mula sa malayo nang mapansin niya si Dororo na naglalakad din patungo sa nayon, at hinabol siya upang pigilan siya. Sa wakas ay nakarating siya sa nayon at nakita si Dororo na naglalakad patungo sa mga bahay. Nang harapin niya siya, mukhang masaya si Dororo matapos siyang makita, ngunit nababahala nang ilabas ni Yakamaro ang kanyang espada para sa isang labanan. Hinatake ni Yakamaro si Dororo na umiwas sa kanyang pag-atake bago tumakbo lampas sa kanya upang makatakas, ngunit agad itong nahuli ni Yakamaro na muling sumubok na atakihin siya. Iniiwasan ni Dororo ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng pagtalon sa hangin at bumagsak sa lupa. Muling sinalakay ni Yakamaro si Dororo, habang sinusubukang ipagtanggol ni Dororo ang kanyang sarili gamit ang espada at hineranggan ang kanyang mga pag-atake ng 2 beses bago ipinikit ang kanyang mga mata habang muling ibinaba ni Yakamaro ang kanyang espada sa kanya. Sa kabutihang palad, gayunpaman, pinupuntirya lamang ni Yakamaro ang sinumpaang espada at dinasormahan niya si Dororo, sinira ang kontrol ng espada sa kanya habang siya ay natitasid at nahulog dahil sa pagod. Si Yakamaro, gayunpaman, ay hindi nakakakuha ng pahinga habang ang maputing buhok na lalaki ay lumalapit, at hinawakan muli ang espada, masaya sa katotohanan na siya ay muling pinagsama sa espada. Sinabi niya kay Yakamaro na dati siyang samurai, ngunit minsang sinabihan siya ng kanyang lord na patayin ang isang grupo ng mga inosenteng tao mula sa teritoryo ng kaaway. At nang hindi niya magawa iyon, binigyan siya ng lord ng isang bagong espada at sinabi sa kanya na gamitin iyon para patayin ang isa sa mga taga-nayon, kung hindi, papatayin niya ang kanyang buong pamilya. Walang pagpipilian, pumunta siya sa taga-nayon, kinuha ang kanyang espada, at ginamit ito sa leeg ng inosenteng lalaki, at napagtanto niya na ang talim ay kalaw-angin at mapurol. Nagsimulang tumawa ang lord habang naghihirap ang inosenteng lalaki at sinabi sa lalaki na ang espada ay nakakulong sa kanyang atak at ito ay isang supernatural sword, na nagiging matalas sa tuwing umiinom ito ng dugo. Gayunpaman, may isang bagay na nagbabago sa loob ng lalaki habang sinimulan niyang marahas na putulin ang ulo ng inosenteng lalaki, at nakakagulat na ang espada ay nagsimulang tumalas. Ang lord ay tumawa at sinabi sa kanya na patayin ang lahat ng iba pang mga inosenteng taga-nayon, ngunit sa ngayon ang lalaki ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng espada at nagpapatuloy na patayin ang bawat isa sa mga taga-nayon, bago lumingon sa kanyang lord na nagsasabing ang espada ay nauuhaw pa rin, para sa dugo at pinatay din sila. Mula noong araw na iyon, gumagala siya sa bawat nayon, pinapatay ang sinumang hamarang sa kanyang walang katapusang quest upang pawiin ang uhaw ng espada. Pagkatapos sabihin ang kwentong iyon, agad niyang inatake si Yakamaro na humaharang sa kanyang mga pag-atake, habang patuloy siyang itinutulak pabalik ng lalaking may puting buhok sa kanyang walang katapusang pagsalakay ng mga hampas ng espada. Muling nagsalubong ang kanilang mga espada at naiwasan ni Yakamaro ang susunod niyang pag-atake, bago sila tumalikod sa isa't isa. Ang lalaking maputi ang buhok ay tumalikod at sinubukang salakayin si Yakamaro, ngunit ginamit muli ni Yakamaro ang kanyang prosthetic na braso para harangin ang espada, at hinugot ang kanyang pangalawang espada. Inaatake ang lalaki at sinira ang kanyang espada habang siya ay nakahiga sa basang lupa na humahantong sa kamatayan. Biglang lumabas mula sa kalapit na bahay ang parehong dalaga na nakilala nila sa shrine, at tumakbo papunta sa katawan ng lalaki at nagsimulang umiyak. Siya pala ang kapatid na ipinagdarasal nito na nakipagdigma at hindi na bumalik.
Si Dororo ay tumingin sa kanya ng may simpatiya at ibinalik ang mga braso ni Yakamaro sa kanya, nang biglang hinawakan ni Yakamaro ang kanyang ulo at nagsimulang maranasan muli ang sakit bago mahulog ang kanyang mga tainga sa kanyang ulo, at maririnig niya ang lahat sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Si Dororo at Yakamaro ay umalis sa nayon at gumawa ng campfire malapit sa isang sapa para sa gabi. Masyadong na-overwhelm si Yakamaro sa bagong pakiramdam ng tunog at tila hindi makapag-focus o maintindihan ang nangyayari sa paligid niya, habang inilalagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tainga upang subukang pigilan ang anumang tunog na makasakit sa kanyang mga tainga. Sinabi sa kanya ni Dororo na dapat siyang masanay kaagad ngunit masama ang kanyang pakiramdam para sa kanya, kaya tinakpan ni Dororo ang kanyang mga tainga sa ekstrang piraso ng tela na ito upang ang mga tunog ay maging mas nakamute, at tila gumagana ito habang siya ay mukhang mas komportable kaysa dati. Tuldok. Habang nagsasalita si Dororo, gayunpaman, naramdaman ni Yakamaro ang isang halimaw na papalapit sa kanya at umiwas siya sa tamang oras, habang ang isang higanteng demonyo ng ibon ay humahampas sa kanila. Inilabas niya ang kanyang mga espada habang ang demonyong ibon ay bumalik upang subukang atakihin siya, ngunit umiwas si Yakamaro at sinubukang umatake ngunit hindi niya nakuha. Muling umatake ang demonyong ibon, at sa pagkakataong ito ay tinamaan si Yakamaro, na nagpatambo sa kanya. Siya ay bumangon ngunit nagambala sa lahat ng tunog na nagmumula sa malapit sa kanya, at muling natambo nang matamaan siya ng ibon. Napagtanto ni Dororo na kailangan niyang tumulong sa susunod na pagdating ng ibon. Sinabi niya kay Yakamaro ang direksyon kung saan ito umaatake, at nagawa niyang atakehin ang ibon ng maraming beses bago siya nito hinawakan sa mga talon nito at sinubukang lumipad. Inatake niya ito ng paulit-ulit ngunit nasaktan ng husto sa proseso. Ibinagsak siya ng ibon sa lupa at lumipad palayo, para lamang bumalik para sa isa pang pag-atake, habang si Yakamaro ay nasa lupa at nasugatan. Sa kabutihang palad, gayunpaman, ang matanda ay lumitaw nang wala sa oras at hiniwa ang ibon sa isang napakahusay na paraan, agad itong pinatay. Tila nabigla si Yakamaro habang nakaupo siya doon na hindi gumagalaw, dahil ang lahat ng mga bagong sensasyon na ito ay nagiging sobra para sa kanya. Hinihiga nila siya sa isang tela, at bahagyang pinagaling ng matanda ang kanyang mga sugat habang muling tinakpan ni Yakamaro ang kanyang mga tainga, sinusubukang hadlangan ang tunog. Sinabi sa kanya ni Dororo na bumalik ang kanyang pandinig ngunit ngayon ay naging mahina siya, kung saan ang matanda ay tumugon na hindi pa siya sanay, at sinubukang pilitin ang kamay ni Yakamaro na palayo ngunit nabigo ito. Natutulog sila sa lupa ng gabing iyon, ngunit kinaumagahan, nagising si Yakamaro ng magandang boses ng isang batang babae na kumakanta ng kanta. Sinusundan niya ang tunog sa isang batis kung saan nakita niya ang isang batang babae na naghuhugas ng kanyang mukha. Naglalakad siya papunta sa batis na sinusubukang hawakan ang babae, ngunit natitisid dahil nasugatan pa rin ang katawan nito. Hinawakan siya ng dalaga at tinanong kung okay lang siya, pero halatang hindi siya makapagsalita, kaya hindi siya sumagot. Sa kabutihang palad, gayunpaman, tumakbo si Dororo sa likuran niya at ipinaliwanag ang kanyang kalagayan sa batang babae na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Miyo, at masayang inanyayahan siya sa kanyang lugar upang mapagaling niya siya dahil mayroon siyang gamot. Pumasok sila sa isang tila na wasak na templo kung saan pinaupo niya sila, habang si Yakamaro ay nakahiga sa sahig dahil sa lagnat, habang si Dororo ay naglalagay ng basang-basahan sa kanyang ulo. Pumasok si Miyo at sinabi sa kanila na dito siya nakatira kasama ang isang grupo ng mga ulilang bata na nawala ang lahat dahil sa digmaan, at ngayon ay wala nang mag-aalaga sa kanila. Nauwi silang magkasama, at siya ang pinakamatanda sa grupo, kaya inaalagaan niya ang lahat. Tinawag niya ang iba pang grupo na nagtatago sa labas, at lahat sila ay pumasok sa loob. Ang isa sa mga lalaki na tila pinakamatanda sa mga bata ay pumasok na may dalang wallet, at sinabihan ang lahat na umalis para makatulog si Miyo bago magtrabaho. Ipinaliwanag niya na si Miyo ay nagtatrabaho para sa isa sa mga militar ng Lord, habang ang isang digmaan ay namumuong muli. Ang mga puwersa ay nakaistasyon sa malapit, kaya nagtatrabaho siya para sa kanila sa gabi na naglilingkod sa mga lalaki na pupunta sa digmaan. Siya ay bumangon at lumabas ng silid na may ngiti, habang ang bata ay nagsasabi sa kanya na kumain ng isang bagay bago siya matulog. Kumuha rin siya ng makakain ni Dororo at ang matanda, at pagkatapos ay pumunta sa likod para maglinis ng mga pinagkainan. Lumapit si Dororo sa kanya at tinanong siya kung makakatulong siya, ngunit tumanggi ang bata, sinabi sa kanya na siya ay isang bisita.
Gayunpaman, iginiit ni Dororo, at sinimulan niyang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa paglilinis. Habang papalubog ang araw, lumabas si Mio mula sa kanyang silid at sinabi sa lahat na papasok na siya sa trabaho, kaya dapat nilang alagaan ang isa't isa. Pumasok siya sa kwarto ni Yakamaro at tinitingnan ang lagnat nito para masiguradong ayos lang siya, na gumising sa kanya bago umalis ng bahay. Nagsimula siyang kumanta ng isang kanta habang si Yakamaro ay mukhang nananabik, habang siya ay naglalakad palayo sa kakahuyan. Nagpa siya din ng matanda na lumabas para mamasyal, sinabi kay Dororo na susubukan niyang maghanap ng ligtas na paraan para makagalaw sila para hindi sila mahuli sa digmaan. Kinaumagahan, maagang gumising si Yakamaro at umupo sa hagdan ng templo, naghihintay sa kanyang pagbabalik at mukhang masaya siya pagdating niya at nakita siya. Tumingin siya sa kanya, habang sinasabi sa kanya ni Dororo na nakikita niya ang kulay ng kaluluwa ng isang tao at madaling malaman kung saan nananatili ang mga demonyo. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa anumang bagay at tinuturo ang kanyang bibig habang ginagalaw ang kanyang bibig. Hindi maintindihan ni Mio kung ano ang sinusubukan niyang sabihin, ngunit paulit-ulit niyang inuulit ang kilos na iyon na nagpapaniwala kay Dororo na gusto niyang kumanta siya ng kanta. Medyo nahihiya siya ngunit nagsimulang kumanta ng isang kanta, habang si Yakamaro ay masayang nakikinig dito dahil hindi niya nakikitang masakit ang boses nito. Sa oras na pumasok sila sa loob, kahit ang matanda ay bumalik, at lahat sila ay umupo sa isa sa mga silid. Ipinaalam sa kanila ng matanda na nakakita siya ng isang bakanteng lote sa kakahuyan sa isang napakaligtas na lokasyon, at hindi ito maaabot ng army. Mataba din ang lupa kaya maaari pa silang magtanim ng pagkain kung gusto nila. Mukhang tuwang-tuwa si Mio dito at sinabihan niya ang matanda na susubukan niyang lumipat sa bakanteng lote sa lalong madaling panahon. Ngunit ang sagot ng matanda ay inookupahan na ito ng demonyong nakatira sa sand crater sa harap ng bahay. Nang marinig ito, agad na bumangon si Yakamaro at nagsimulang maglakad palabas patungo sa direksyon ng bahay. Pilit siyang pinipigilan ng matanda, sinabi sa kanya na hindi pa siya gumagaling sa mga sugat na natamo sa nakaraang labanan, ngunit tila nagpupumiglas siya at patuloy na naglalakad. Nagpakawalan ng malalim na buntong hininga ang matanda at sinabihan si Dororo na manatili rito dahil hahabulin niya si Yakamaro, at susubukang talunin ang demonyo. Pagdating nila sa bahay, gabi na. Habang ipinapakita ng matandang lalaki kay Yakamaro kung nasaan ang demonyo, inilabas ni Yakamaro ang kanyang espada ngunit ngumisi habang bumukas muli ang mga sugat, at muli niyang naramdaman ang sakit. Sinabihan siya ng matanda na dapat silang bumalik at hintayin siyang gumaling, ngunit tumanggi si Yakamaro. Biglang lumabas ang demonyo mula sa crater at nagsimulang umikot sa paligid, gumawa ng whirlpool mula sa buhangin, at hinihigop ang mga ito. Agad na tumalon si Yakamaro mula sa bato patungo sa bato na sinusubukang hindi mahulog sa loob, at sinubukan ng matanda na atakihin ito ngunit nakaligtaan. Ito, gayunpaman, ay nagbibigay kay Yakamaro ng pagkakataon, at agad siyang tumalon, sinaksak ang demonyo ngunit itinulak siya ng demonyo at kinagat ang kanyang tunay na binti ng malalim. Sa kabutihang palad, nagawang iligtas ng matanda si Yakamaro, hinayla siya palabas ng crater habang siya ay sumisigaw sa matinding paghihirap dahil ang kanyang binti ay ganap na naputol. Iniligtas siya ng matandang lalaki at dinala siya pabalik sa lumang templo, kung saan lumapit si Dororo sa kanila habang tumatakbo habang ipinapaliwanag niya kung paanong hindi sapat ang lakas ni Yakamaro at nagpapagaling pa rin sa kanyang mga naunang sugat, at iyon ang dahilan kung bakit siya napunta sa kanyang paa. Tinadtad. Mabilis nilang dinala siya sa templo at sinimulang hugasan ang sugat. Nang bumalik si Mio mula sa kanyang trabaho, natakot siyang makita si Yakamaro na nasa ganoong masamang kalagayan at mabilis na tinulungan silang hugasan ang kanyang mga sugat. Kinagabihan, naalala ni Yakamaro ang pakikipaglaban sa isang kakaibang halimaw na nagsisikap na mag-isip ng paraan para talunin ito, at pagod sa paghihintay ng matagal at sabik na ibigay kay Mio ang bahay na ito bilang regalo, nagpas siyang subukan at tumayo sa tulong ng isang taybak ngunit nabigo ng husto at nahulog. Patakbong lumapit si Mio sa kanya at muling pinahiga, sinasabi sa kanya na hindi siya dapat gumalaw sa kanyang pwesto habang siya ay may sakit pa. Nagsisimula siyang makipag-usap sa kanya at humiling sa kanya na sabihin ang isang bagay mula sa kanyang bibig dahil hindi pa niya narinig ang kanyang boses. Si Yakamaro gayunpaman ay hindi talaga alam kung paano magsalita at itinuro lamang ang kanyang mga tainga, na sinasabi sa kanya na ang kanyang sariling boses ay masyadong malakas para sa kanya at siya ay natatakot dito.
Pinagtawanan siya ni Mio at sinabi sa kanya na matututo siyang pakisamahan ito sa lalong madaling panahon, bago siya nagpas siyang kumanta ng isang kanta para sa kanya dahil talagang gusto niya ito. Si Yakamaro ay nakikinig lamang sa kanya nang may pagtataka habang si Dororo at ang matanda ay nakatingin sa malayo, nahihirapan pa ring paniwalaan na talagang gusto ni Yakamaro ang boses ng isang tao. Sinabi ni Miyo kay Yakamaro na madalas niyang kinakanta ang kantang ito kapag siya ay malungkot, ngunit mula nang siya ay dumating dito ay sinimulan na niya itong kantahin kapag siya ay masaya rin. Pagkatapos ay tinanong niya si Yakamaro kung sa palagay niya ay tiwali ang kanyang kaluluwa dahil nagtatrabaho siya para sa magkabilang panig sa digmaan, ngunit nakikita lamang ni Yakamaro ang isang dalisay na kaluluwa sa kanya at hinawakan ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay upang ipaalam sa kanya. Nang gabing iyon ay aalis siya para magtrabaho muli, at sinabi kay Dororo na dapat niyang tiyakin na hindi lalabas ng bahay si Yakamaro, at hindi na dapat isipin na muli niyang labanan ang halimaw. Bumalik si Dororo kay Yakamaro at nakita siyang abala sa pag-ukit ng isang piraso ng kahoy para gawing paa ito, ngunit pinigilan niya ito at sinimulang pakainin siya ng pagkain at pinainom siya ng tubig. Kinaumagahan, nang magising si Dororo, nakita niya si Yakamaro na nagsasanay gamit ang kanyang bagong kahoy na paa, habang ang mga bata ay tumitingin sa kanya ng may paghanga. Si Miyo ay muling pumasok sa trabaho at muling sinabihan si Dororo na pigilan si Yakamaro sa mismong bahay. Sinabi ng isa sa mga lalaki kay Yakamaro na nakakita sila ng isang grupo ng mga cool na bagay at dinala siya sa loob kung saan ipinakita nila sa kanya ang isang grupo ng mga kalaawang na espada na naiwan sa larangan ng digmaan pagkatapos ng digmaan. Sinasabi ng mga bata na kinuha nila ang mga espada bilang alaala sa kanilang mga pinagdaanan, at iisa lamang ang kanilang layunin sa buhay, at iyon ay ang lumikha ng isang sakahan ng palay kung saan maaari silang magtanim at makakain ng maraming bigas hanggat maaari. Sa gabi, nagpasya si Yakamaro na tumakas at muling lumaban sa demonyo. Siya ay tumatakbo sa paligid ng halimaw, umaatake sa kanya mula sa iba't ibang mga anggulo, ngunit ito ay hindi talaga gumagana. Kaya, lumipat siya sa isang napakamapanganib na diskarte at tumakbo papunta sa demonyo, tumalon sa paligid niya bago umatake ito ng direkta. Mabilis na kinagat ng demonyo ang isa pa niyang paa na gawa sa kahoy, nahuli siyang muli, ngunit ibinunyag ni Yakamaro na ikinabot niya ang isa sa mga espadang iyon na ipinakita sa kanya ng bata sa kanyang kahoy na binti, at inalis ito para saksakin ang halimaw sa bibig, bago tumalon sa itaas sa langit at inatake ang ulo ng demonyo, agad siyang pinatay. Dumating din si Dororo sa pinangyarihan at nalaman na ang kanyang tinadtad na binti ay muling tumubo pagkatapos patayin ang demonyo. Habang pareho silang naglalakad pabalik sa templo upang ibigay sa lahat ang mabuting balita, biglang, gayunpaman, huminto si Yakamaro at itinuro ang direksyon ng templo kung saan umuusbong ang usok. Agad silang tumakbo sa hagdan at natakot nang makitang pinapatay ng mga samurai ang lahat ng bata at sinunog ang buong templo. Umakyat si Dororo at nabigla nang makita si Miyo at ang lahat ng mga bata na patay sa sahig, habang ang komandante ng tropa ay tumingin sa kanya at nagtanong sa kanya kung siya ay isa sa kanila. Wala talagang ideya si Dororo kung ano ang nangyayari at sinubukan niyang tumakbo palapit kay Miyo upang makita kung ayos lang siya, ngunit nahuli siya ng commander na binuhat siya at itinapon sa lupa. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanya at itinaas ang kanyang sibat para patayin siya, nang biglang naputol ang kanyang buong braso. Dumating si Yakamaro, hindi pa rin maintindihan kung ano ang nangyari dito dahil wala siyang makita, ngunit nararamdaman na may mali. Si Dororo ay tumakbo papunta kay Miyo na sinusubukang iligtas ang kanyang buhay, habang si Yakamaro ay napapaligiran ng mga sundalo. Nanatili siya roon, nakatingin kay Dororo na hindi naiintindihan ang nangyari, nang marinig niya ang naghihingalong boses ni Miyo na kumakanta ng kanta na mahal niya. Ito ay nagpapadala sa kanya sa gilid ng mapagtanto niyang patay na siya, at ang kanyang mga pag-iyak ay tumataas sa lahat ng iba pang mga tunog sa malapit, habang siya ay ganap na nawalan ng kontrol at nagngangalit. Inatake ni Yakamaro ang unang kaaway, pinatay siya kaagad, bago iniwasan ang pag-atake ng isa pang lalaki at pinatay din siya. Pagkatapos ay sumulong siya at pinatay ang tatlong higit pang mga lalaki ng sunod-sunod, sumisigaw sa matinding paghihirap dahil ang tanging boses na makapagpapaginhawa sa kanya ay patay na, at hindi na siya mapapanatag muli. Lumapit siya sa isa pang sundalo at pinutol sila, pinatay ang huling sundalo ng walang awa bago lumipat patungo sa komandante, na sinubukang umatras at humingi ng awa. Sinabi sa kanya na ang babae ay isang especially iya, dahil siya ay nagtatrabaho sa dalawang mga kampo ng hukbo.
Ngunit walang pakialam si Yakamaro habang lumalapit siya sa kanya, handang patayin siya. Patakbong lumapit sa kanya si Dororo at buong lakas siyang pinigilan, sinabihan siyang huwag maging halimaw at kontrolin ang sarili. Itinulak siya ni Yakamaro, ngunit muli siyang hinawakan ni Dororo habang mabilis na tumakbo palayo ang komandante. Ipinakita sa kanya ni Dororo ang isang bag ng bigas na mayroon si Miyo, at gustong itanim ito sa lupa at gumawa ng mga bukirin. Sinabi niya sa kanya na hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa para sa sangkatauhan o pag-asa kahit na sa ganitong kahirap-hirap na kalagayan, at hindi rin siya dapat mawalan ng pag-asa. Nalungkot si Yakamaro, nalumuhad at niyakap ang mahal ng kanyang buhay bago siya nagpaalam nang gumuho ang templo sa paligid niya. Kinabukasan, nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay at simulang sundan muli ang kalsada, sinusubukang itakwil ang mga alaala ng kaganapang ito. Si Yakamaro at Dororo ay umuusad muli sa kanilang paglalakad sa isang tiwangwang na kagubatan, habang si Dororo ay nakatingin sa isang tahimik na Yakamaro, na hawak pa rin ang supot ng bigas na nakuha ni Miyo, na sinasaktan pa rin ng mga alaala. Sinubukan ni Dororo na kausapin siya, ngunit gaya ng nakasanayan, tahimik siya, nauuna lang sa paglalakad. Sinusubukan pa nga ni Dororo na kilitiin siya para subukang patawanin siya, ngunit hindi kumikibo si Yakamaro. Biglang narinig nila ang boses ng isang lalaki na nagmumula sa malapit, at noong una, naisip ni Dororo na pinagtatawanan siya ng lalaki, kaya nagsimula siyang magbato ng mga bato kung saan-saan. Nang bigla siyang sumulong at nakakita ng isang lalaki na nakapulupot sa isang web sa gitna ng mga puno, nakita ni Yakamaro ang halimaw ng gagamba at agad na tumalon sa mga puno, at inatake ang mga web upang palayain ang lalaki bago nagpas siyang atakihin siya ng halimaw. Iniiwasan niya ang mga pag-atake at pinaghahampas ang halimaw, nasugatan ito bago siya itulak palayo ng halimaw, at ginamit ang kanyang mga sapot upang itali siya sa isang puno bago tumakas. Sinubukan nilang habulin ang halimaw ngunit nawala ito sa kakahuyan, bago makarating sa gilid ng isang bangin. Dororo, gayunpaman, ay nagtapos sa paghahanap ng isang nayon sa di kalayuan, at tila masaya dahil ngayon ay maaari silang pumunta doon at maaaring makahanap ng ilang pagkain. Pumasok sila sa nayon at nakita nila itong napakahusay na ipinagtanggol na may isang grupo ng mga gwardya na nakalagay saan man. Tinanong ni Dororo kung ano ang dahilan ng gayong matinding mga hakbang, at ang isa sa mga gwardya ay tumugon na may mga pagkidnap sa gabi sa nayon, at sinisikap lamang nilang tiyakin na walang sino man sa mga tao ang nasaktan. Pareho silang pumunta malapit sa hagdanan ng templo, at sinabi sa kanya ni Dororo na ang kidnapper ay dapat ang halimaw na gagamba, at kung mapatay nila ito, tiyak na gagantimpalaan sila. Ang halimaw, sa kabilang banda, ay nag-transform sa isang maputlang babae na nakasuot ng lahat ng puti, habang siya ay nakahiga sa isang kama ng mga bulaklak, ganap na walang kapangyarihan dahil hindi niya nagawang sipsipin ang life force mula sa sinumang tao noong gabing iyon. Kinaumagahan, nakita ng isang lalaki ang demonyo na nakahiga na walang malay, at agad na pumunta sa kanya upang suriin. Nagising siya at parang gulat na napakalapit sa isang tao sa liwanag ng araw, ngunit agad na humingi ng paumanhin ang lalaki sa pananakot sa kanya, at sinabihan siyang samahan siya sa kanyang bahay dahil mukhang napakahina at pagod. Masyadong mahina ang demonyo para gumawa ng anuman, kaya nagpasya siyang maglaan ng oras, habang dinadala siya ng lalaki sa kanyang bahay at pinaupo siya sa dingding. Mabilis na inilagay ng lalaki ang almusal na ginawa niya sa isang mangkok, at iniabot ito sa demonyo, sinabi sa kanya na kainin ito. Mukhang hindi siya sanay gumamit ng chopsticks, at sa halip ay nagsimulang kumain gamit ang kanyang mga kamay. Napagtanto niya na ang ulam ay talagang masarap at kinakain niya ang lahat bago tinanong ang mabait na lalaki kung mayroon siyang makakain. Nagsinungaling ang lalaki sa kanya at sumagot na kumain na siya, bago umalis para sa trabaho. Habang papunta sa trabaho, nakilala niya sina Yakamaro at Dororo, na gumagala rin sa paligid ng nayon na nangangalap ng impormasyon, nang mapansin nila ang isang malaking pulutong na nagtipon malapit sa isang notice board. Nalaman nilang may opisyal na bounty na inilagay sa sino mang makatagpo ng kidnapper sa lugar na nagbibigay kay Dororo ng panibagong lakas habang ipinagmamalaki niyang sinasabing tiyak na aangkinin nila ang bounty, pagkatapos talunin ang halimaw na kumikidnap sa mga taong ito. Pagkatapos nito, muling lumipat sina Yakamaro at Dororo sa hagdanan sa tabi ng templo kung saan kumakain sila ng anumang mga berry na maaari nilang makuha, habang hinihintay ang pagbagsak ng gabi upang mahanap nila ang demonyo at mapatay ito, at maangkin ang bounty.
Ang mabait na lalaki ay bumalik din sa kanyang lugar kung saan natagpuan niya ang babaeng kung saan niya ito iniwan na naghihintay sa kanya. Lumapit siya sa kanya at tiningnan ang maputlang mukha nito, bago sinabi sa kanya na nanghihina na siya at nagpas siyang kumuha pa siya ng pagkain, ngunit napansin niya ang isang ipis sa kanyang mangkok. Sa halip na pumatay, gayunpaman, pumunta siya sa bukas na bintana at iniwan ito sa labas na sinasabing ang bawat anyo ng buhay ay nararapat ng pagkakataong mabuhay, at hindi nila dapat kitilin ang buhay ng isang tao, anuman ang mangyari. Nakikita ng babae na talagang kaakit-akit ang lalaking ito, ngunit kumakain lang ito ng pagkain na ibinibigay nito sa kanya nang walang pangalawang salita. Gabi na, nagising ang babae at nadatnan niyang natutulog ang lalaki. Lumipat siya sa kanya at sisip-sipin na sana ang kanyang life force nang bigla niyang naalala ang mabait na kilos nito at nagpas siyang kainin na lang ang natitirang pagkain, at natulog ulit. Kinaumagahan, tila pagod sina Yakam Aro at Dororo habang naglalakad sila sa nayon buong magdamag ngunit wala silang nakitang halimaw. Muli nilang nakita ang napakaraming tao na nagtitipon sa parehong lugar na may notice board, at nalaman nilang nadagdagan muli ang gantimpala sa paghahanap sa halimaw, dahil kagabi ay isang lalaki ang muling nakidnap. Nagulat ito kay Dororo habang naglalakad sila sa nayon buong gabi at walang nakitang demonyo, kaya imposibleng gawa ito ng demonyo. Malungkot siyang tumingin kay Yakam Aro, dahil pareho silang gutom na gutom dahil sa hindi pagkain ng maayos nitong nakaraang 2 araw. Nagpasya silang bumalik sa hagdanan ng templo at maghintay muli ng gabi, at kung hindi nila mahanap ang halimaw, aalis sila sa umaga. Ang mabait naman na lalaki ay umuuwi sa kanyang tahanan sa gabi at natagpuan ang babae sa napakasamang kalagayan. Sinuri niya ang kanyang lagnat bago sabihin sa kanya na walang doktor sa nayong ito, at kailangan nilang ilabas siya rito bago lumala ang kanyang kondisyon. Ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin, gayunpaman, dahil ang Lord na naninirahan sa lugar na ito ay hindi pinapayagan ang sinumang taga-nayon na umalis sa nayon kahit ano paman, dahil gusto niya silang magtrabaho hanggat maaari upang madagdagan ang kita. Ang lalaki, gayunpaman, ay nagsabi sa kanya na may alam siyang isang lihim na daanan, at dadalhin siya doon sa lalong madaling panahon. Kinuha niya ang babaeng demonyo at nagsimulang tumakbo patungo sa mabatong lugar ng nayon, dahil walang mga bantay na nakatalaga doon dahil walang nakikitang daanan para makatakas. Gayunpaman, nakahanap siya ng isa na walang nakakaalam at magagamit niya ito kahit kailan niya gusto. Gayunpaman, nakakagulat, ang lalaki ay napunta muli kay Dororo at Yakam Aro, habang sila ay nasa kanilang gabi-gabi na patrol upang mahanap ang demonyo. Agad na nakilala ng babae si Yakam Aro bilang ang lalaking umatake sa kanya sa nayon, na nagpapatunay na siya nga ang halimaw na gagamba. Sinabi ni Dororo kay Yakam Aro na hulihin siya dahil siya ang kidnapper para maklaim nila ang reward. Sinabihan ni Dororo ang mabait na lalaki na umiwas, kung hindi, aagawin siya nito at sipsipin ang kanyang dugo bilang siya ay isang halimaw. Ang lalaki, gayunpaman, ay nakakagulat na gumagalaw lamang sa kanyang harapan, pinoprotektahan siya mula sa anumang pinsala, at sinabi sa kanila na wala siyang ginawang mali, dahil siya ang nagpapawala ng mga tao sa nayong ito. Lahat sila ay tila nabigla, ngunit siya ay tumugon na siya ay tumulong sa mga taga-nayon na makatakas sa lihim na daanan sa loob ng mahabang panahon, dahil ang mga kondisyon sa pagtatrabaho sa nayong ito ay lubhang masama, at ang Lord ay pinilit silang lahat na magtrabaho sa napakahirap, mapanganib na lupain na walang pera. Iyon ang dahilan kung bakit tinutulungan niya silang makatakas sa nayon upang mamuhay sila ng ligtas at maligaya. Gayunpaman, biglang dumating ang isang grupo ng mga gwardya sa kanilang kinalalagyan matapos marinig ang malalakas na boses, at tila handang hulihin ang lalaki at ang babae. Dalawa sa mga gwardya ang tumakbo patungo sa kanila upang mahuli ang lalaki, ngunit agad silang inatake ng babaeng demonyo gamit ang kanyang web bago sinipsip ang kanilang life force at tila nakabawi ng kaunting lakas. Agad na inilabas ni Yakam Aro ang kanyang espada at tumakbo patungo sa kanya, ngunit ibinato lamang niya ang kanyang puting tela sa kanya, at binitag siya ng isang bungkos ng mga web bago tumakbo palayo. Tinulungan siya ni Dororo na makaalis sa mga web, at agad siyang tumakbo sa kanila, na sinundan ni Dororo, habang sinisimulan ng mga gwardya ang pagsipol para tumawag ng backup. Dinala ng demonyong babae ang lalaki kasama niya sa talampas sa tulong ng kanyang mga web, at tinanong siya ng lalaki kung papatayin niya ang isang tao na kanyang biktima.
Gayunpaman, nakakagulat na tumugon siya na ang mga tao ay isang mahalagang pinagmumula ng enerhiya para sa kanya, kaya't hinihigop niya lamang ang kaunti sa kanilang life force, na hindi talaga makakaapekto sa kanila, at pagkatapos ay iiwan sila ng mag-isa upang sila ay gumaling muli ng mabilis. Dumating sina Dororo at Yakamaro sa ibaba ng bangin at tumingin-tingin sa paligid, at nakakita ng grupo ng mga gwardya na nakatingin din sa landas ng demonyo, kaya iba ang landas nila. Gayunpaman, unang dumating ang mga gwardya at nagsimulang bumaril ng mga palaso sa lalaki at sa demonyo. Dalawang palaso ang tumama sa lalaki at siya ay nahulog sa lupa, duguan. Pinagalitan nito ang demonyo habang mabilis niyang ginagamit ang kanyang mga sapot upang isara ang sugat, at itigil ang pagdurugo bago harangan ang iba pang mga arrow, at hulihin ang isang grupo ng mga gwardya, at nag-transform sa isang tunay na halimaw. Hinawakan niya ang iba pang mga gwardya at sinubukang hilahin ang mga ito patungo sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Yakamaro sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang mga sapot at pag-atake sa kanya, pinutol ang isa sa kanyang mga braso. Sinipa niya si Yakamaro, nasugatan siya habang nakahiga siya doon sa lupa, bago bumalik ang halimaw sa nasugatan na lalaki upang suriin siya, sinabihan itong manatiling buhay habang dadalhin siya sa susunod na nayon upang maghanap ng doktor. Si Yakamaro ay bumangon at itinutok ang kanyang espada sa kanya, handang lumaban kapag siya ay tumalikod, na napagtanto na ito ay isang labanan hanggang sa kamatayan. Ngunit ang lalaki ay nagsabi sa kanya na huwag kitilin ang anumang buhay, at si Yakamaro ay tumugon na ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang bumalik sa isang mas puting kulay sa halip na isang pula, habang siya ay bumalik lamang sa lalaki, tinitiyak na siya ay okay. Ngunit pinahintulutan sila ni Yakamaro at Dororo na umalis sa nayon, dahil napagtanto nila na ang demonyo ay maaaring sumipsip ng kaunting life force mula sa lalaki para sa kanyang enerhiya, at maaari silang mabuhay ng magkasama magpakailanman. Kinaumagahan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, dahil ang nayong ito ay isang ganap na bust, at wala silang kinita mula rito. Lumipas ang ilang araw, at kapwa naghahanap sina Yakamaro at Dororo ng ilang nayon kung saan sila makapagpahinga. Ngunit habang naglalakbay sa mabatong lupain na may maraming hydrothermal vents sa paligid, tinanong ni Dororo si Yakamaro kung hindi niya ito naamoy. Lumalabas na hindi pa rin naibabalik ni Yakamaro ang kanyang ilong, dahil wala siyang pakialam sa masamang amoy na nakapaligid sa kanila dahil sa lahat ng mga kemikal at gas na lumalabas sa Earth. Habang naglalakad, gayunpaman, bigla silang nakakita ng isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng puti, naglalakad kasama ang isang batang babae, na mukhang isang prosesyon ng kasal. Tinitigan nila ito saglit at uusad na sana, nang biglang may lumabas na batang lalaki mula sa kabundukan at tinutukan ang kanyang pana, bago bumaril ng palaso sa prosesyon, na walang tumama. Ang bata ay magpapaputok ng isa pang palaso, ngunit pinigilan siya ni Dororo, sanisigawan siya dahil sa panganib sa buhay ng mga tao nang walang dahilan. Ngunit sinubukan siya ng bata na itulak palayo at gustong umatake muli, ngunit pinigilan muli ni Dororo. Sinabi sa kanila ng batang lalaki na ipapakasal nila ang babae sa isang halimaw, at hindi niya hahayaang mangyari iyon. Gayunpaman, sinabihan siya ni Dororo na magpahinga dahil sila ay mga dalubhasang demon hunters at papatayin ang halimaw para sa kanya. Dinala niya sila sa gilid ng isang bangin, na ipinakita sa kanila ang isang nayon na nababalot ng malaking madilim na ulap sa itaas nito. Sinabi sa kanila ng batang lalaki na ang ulap ay ang halimaw mismo, na napakatanda na at ilang siglo nang gumugulo sa mga kalapit na nayon. Ayon sa kanya, kung ang ulap ay dumating sa alinmang nayon, ang nayon ay kailangang mag-alok ng isang batang babae dito, pagkatapos ay iiwan sila nito, kung hindi, lalamunan nito ang bawat isang tao sa loob ng nayon. Ipinakilala ng batang lalaki ang kanyang sarili bilang Saro, at sinabi sa kanila na itinuturing niyang kapatid ang babaeng nakadamit bilang nobya, at hindi niya ito papayagang kainin ng halimaw. Tinitingnan siya ni Doror at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil sila na ang bahala dito, ngunit ipinaalam din sa kanya na ang kanilang mga serbisyo ay hindi libre at kailangan niyang magbayad. Sinabi sa kanila ni Saro na hindi ito problema, at iniabot sa kanya ang isang grupo ng mga bug sa tabi ng isang makintab na dilaw na bagay. Napagtanto ni Dororo na ang batang ito ay walang maibabayad sa kanila, ngunit napagtanto bigla na ang makintab na dilaw na bagay ay isang maliit na piraso ng ginto. Tiningnan niya si Saro at tinanong kung saan niya ito nakita, at sumagot siya na nakita niya ito sa malapit na ilog, at marami na siyang nakuha, na maaari nilang kunin kung matatalo nila ang halimaw.
Natuwa si Dororo at sinabi sa kanya na kukunin nila ang trabaho. Umakyat sila sa burol at nakita nila ang babaeng nakaupo sa isang bato na nakasuot ng puting damit, habang may dalawang gwardya na nakaupo sa malapit na pumipigil sa kanya na makatakas kahit na nakagapos na siya ng lubod. Pumunta sina Dororo at Saro sa likod ng bato at pinatumba ang mga gwardya gamit ang ilang mga club bago tumakbo si Saro papunta sa kanyang kapatid, at mabilis na pinutol ang kanyang mga lubod bago sabihin sa kanya na narito siya upang iligtas siya. Gayunpaman, sinabihan niya itong tumakas dahil hindi siya aalis sa lugar na ito dahil kung gagawin niya ito, lalamunan ng halimaw ang buong nayon. Gayunpaman, ipinakilala ni Dororo ang kanyang sarili at sinabi sa kanya na hindi nila hahayaang mangyari iyon at papatayin ang demonyo mismo. Ang batang babae ay tila hindi kumbinsido, habang tinanong niya sila kung paano eksaktong papatayin nila ang isang ulap, ngunit sumagot si Dororo na kung kumain siya ng mga tao, dapat itong magkaroon ng bibig at tiyan, at sisirain ito ni Yakamaro sa mga piraso, papatayin ang demonyo. Biglang inilabas ni Yakamaro ang kanyang mga espada, at nagkomento si Saro na darating ang halimaw. Kaagad, isang madilim na ulap ang pumaligid sa kanila at sinipsip ang dalawang lalaki na kakabalik lang sa kamalayan, at habang si Dororo ay nanunood sa katakutan, ang mga lalaki ay nahulog mula sa langit ilang sandali mamaya. Sigaw ni Dororo kay Yakamaro na atakihin ang halimaw, ngunit hindi siya tumugon dahil wala siyang ideya kung nasaan ang halimaw. Para sa kanya, ang buong ulap ay mukhang pula, at walang nakikita sa loob nito, na walang ideya kung nasaan ang halimaw. Ito ang unang pagkakataon na si Yakamaro ay ganap na walang anumang mga pandama, at walang ideya kung ano ang gagawin. Habang si Yakamaro ay lubos na nalilito, sinubukan ng halimaw na salakayin si Saro, ngunit sa pinakahuling sandali, ang kanyang kapatid na babae ay tumalon sa gitna, itulak siya sa isang tabi at isinakripisyo ang sarili para sa kanyang kaligtasan. Agad siyang nilamon ng demonyo at lumipad, walang iniwan kundi puting damit, at nawala ang itim na ulap. Napaluhod si Saro, tinitingnan ang piraso ng damit na naiwan dahil ito ang tanging alaala ng kanyang kapatid, at maingat niyang tiniklop ito at dinala pabalik sa den kung saan siya nakatira. Sinundan siya ni Yakamaro at Dororo, pumasok si Dororo sa loob ng yungib at nagulat na makita itong puno ng mga kakaibang bagay tulad ng mga bow at arrow, patpat, bato, at iba pa. Ipinaliwanag ni Saro na namatay ang kanyang mga magulang noong siya ay napakabata, mula noon ay mayroon na siyang namumuhay ng mag-isa dito nang walang tulong ng sinuman habang siya ay nangangaso ng pagkain, nagluluto para sa kanyang sarili, at nagtatanggol sa kanyang sarili. Ang isang bagay na kinasusuklaman niya sa mundong ito ay ang mga tao, dahil pupunta sila sa mga bundok at susunugan ang kanyang bahay, na sinasabi sa kanya na umalis sa lugar dahil gagawa sila ng mas mahusay na mga nayon dito. Babatuhin pa nga siya ng mga batang lalaki na parabang isa siyang hayop, itinataboy siya. Ngunit isang araw ay nasaktan siya habang dumadaan sa mga bundok at nakaupo sa lupa, nang may isang dalagang lumapit sa kanya, tinanong siya kung ayos lang siya. Halatang maingat si Saro sa mga tao kaya agad siyang kumuha ng bato para ipagtanggol ang sarili. Ngunit mahinahong sinabihan siya ng babae na magpahinga habang nakaupo at nilagyan ng damit ang kanyang sugat para makalakad siya muli. Mula noong araw na iyon, nagsimula siyang dumaan sa nayon para lang panoorin itong gumagawa ng mga pang-araw-araw na gawain, at ipinaalala nito sa kanya kung ano ang pakiramdam ng pagkakaroon ng ina. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid kay Dororo at sinabi sa kanya na maghihiganti siya, mayroon man siya o wala. Malinaw na sinabi sa kanya ni Dororo na tutulong sila ngunit lumabas upang makita na si Yakamaro ay nag-iisa, nakaupo sa likod ng isang bato at naghahadjas ng mga bato sa kalapit na mga malalaking bato. Ipinaliwanag sa kanya ni Dororo na si Yakamaro ay malungkot at nalilito, dahil ito ang unang pagkakataon na siya ay laban sa isang demonyo kung saan hindi siya maaaring umasa sa kanyang paningin. Saro at Dororo, gayunpaman, biglang nakita ang ulap sa di kalayuan, umaaligid muli sa nayon. Tinanong ni Dororo si Saro kung bakit nandoon pa rin ang ulap, dahil ayon sa alamat dapat itong umalis. Ngunit sinagot niya na dapat ay galit ang demonyo dahil sinubukan nilang nakawin ang nobya nito. Tinitingnan ni Dororo si Saro at sinabi sa kanya na kung may lalabas nila ang halimaw sa ulap patungo sa bukas na sikat ng araw, may pagkakataon silang talunin ito, at magpas siya na kumilos sa planong iyon sa susunod na araw bago matulog. Si Yakamaro, gayunpaman, ay hindi makatulog at patuloy na nagmumuni-muni sa kanyang kabiguan, kahit na wala na siyang magagawa. Sa susunod na umaga, gagawin ang plano ni Dororo.
Nagbalat kayo siya sa puting damit pangkasal at umupo sa iisang bato, naghihintay na dumating ang demonyo. Ilang sandali pa, dumating ang demonyo at nagsimulang umikot sa kanya, sabik na kumagat. Nang tumakas si Dororo at sinimulan itong tuyain, hinabol siya ng demonyo ngunit nagawa niyang iwasan ang pag-atake. At bago muling maka-atake ang demonyo, tumalon lang siya sa loob ng maliit na butas, iniligtas ang sarili bago lumabas sa ibang dulo, at muling hinabol siya ng demonyo. Habang tumatakbo palayo, gayunpaman, ang kanyang damit ay naipit sa ilang mga bato, at siya ay nahulog, habang hinahabol pa rin siya ng demonyo. Agad na lumabas si Dororo sa kanyang damit at dumiretso sa isang butas, iniligtas ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, nagsimula ang ikalawang bahagi ng kanilang plano, habang si Saro, na nanunood ng lahat ng ito mula sa bangin sa itaas, ay inilabas ang kanyang busog at gumagamit ng nagnenangas na palaso upang bumaril malapit sa mga hydrothermal vent kung saan gumagala ang demonyo upang subukang hanapin si Dororo. Tuldok. Sa sandaling dumampi ang arrow sa lupa, isang malaking pagsabog ang naganap na natupok ang lahat sa apoy, habang si Dororo ay tumatakbo sa burol upang saksihan ang plano sa pagkilos. Ang demonyo ay ganap na nag-aapoy, at maging ang mga ulap ay nagsisimulang mawala. Tila tuwang-tuwa sila na gumana ang kanilang plano, nang biglang nakapulupot ng mahigpit ang demonyo sa sarili, sinasakal ang apoy bago naglabas ng isang bungkos ng abo mula sa katawan nito, na muling lumikha ng isang malaking ulap. Ang demonyo ay muling bumangon at akmang sasalakayin sina Dororo at Saro, naganap na walang pagtatanggol nang biglang tumama ang isang palaso sa demonyo. Lumingon ito para makita si Yakamaro na nakatayo sa ibaba, at nagsimulang bumaril ng isang grupo ng mga arrow dito, kahit na ang mga arrow ay walang epekto sa demonyo. Napagtanto ni Dororo na ginagamit ni Yakamaro ang tunog ng mga arrow na tumatama sa demonyo upang masukat kung nasaan ito ngayon. At sa sandaling napagtanto niya na malapit na ang demonyo, agad niyang inilabas ang kanyang espada at tumalon sa hangin, nilaslas ang mata ng demonyo, nabulag ito nang bumagsak ito sa lupa. Ang demonyo, gayunpaman, ay bumangon muli at hinampad siya bago lumipat patungo sa kanya upang tapusin siya, nang magpas siya si Dororo na mamajetan at tumalon mula sa bangin gamit ang isang lubad sa kanyang baywang. Itinali niya ang kabilang dulo ng lubad sa ulo ng demonyo at sumigaw kay Yakamaro na sundan ang kanyang boses habang siya ay nasa ulo ng demonyo. Sinubukan ng demonyo na itaboy siya, sumugod sa isang bungkos ng mga bato, at isang piraso ng bato ang tumama sa ulo ni Dororo, na nagpatambo sa kanya. Si Yakamaro ay nagsimulang sumigaw para sa kanya, ngunit muli siyang inatake ng demonyo. Inilabas niya ang dalawa niyang espada, nang salakayin siya ng demonyo mula sa likuran, ngunit napigilan niya ang pag-atake nito gamit ang kanyang espada. Habang sinisimulan siyang hampasin ng demonyo gamit ang kanyang mga galamay sa bibig nito bago siya itinapon sa hangin, lumipad din ang demonyo, nagpas siyang tapusin siya, nang bumalik si Dororo sa kamalayan at sinigawan si Yakamaro, sinabi sa kanya kung saan ang ulo ng demonyo. Iniiwasan ni Yakamaro ang pag-atake ng demonyo at sinaksak ang isa sa natitirang mga mata, na winakasan ang ulap sa paligid nila. Ngunit lumabas na ang demonyo ay may dalawang ulo, kaya ang isa pang ulo ay sumugod sa kanya. Ngunit nagpa siya si Yakamaro na tumalon sa loob ng bibig nito bago ito laslas mula sa loob, ganap na pinatay ito. Ang demonyo ay nawasak sa mga piraso, at silang lahat ay nahulog sa tubig sa ibaba. Agad na tumakbo si Saro palapit sa kanila, nagtatanong kung okay lang sila, nang bigla niyang mapansin na nakahandusay din sa tubig ang kanyang ate. Agad siyang lumapit sa kanya at niyakap siya, iniisip na siya ay patay na, nang bigla siyang umubo at bumalik sa kamalayan. Parehong bumangon din sina Dororo at Yakamaro, nang magsimulang sumakit ang ulo ni Yakamaro at biglang bumagsak ang kanyang prostetikong ilong sa lupa, at napalitan ng bagong ilong, agad niyang tinakpan ang kanyang ilong dahil sa nakakakilabot na amoy sa paligid na bumabalot sa kanya. Gaya ng ipinangako, binigyan ni Saro si Dororo ng isang bungkos ng mga dilaw na bagay, ngunit nang buksan niya ang kanyang kamay, nalaman niyang hindi ito isang aktwal na ginto. Nagtanong siya tungkol sa gintong pirasong binigay sa kanya ni Saro kanina, ngunit ang sagot niya ay hindi niya talaga alam ang tungkol dito at tinawag na lang niya itong mga bagay na ginto. Isang malaking buntong hininga ang pinakawala ni Dororo ngunit nagpas siyang pakawalan ito. Binigyan siya ng babae ng magandang bulaklak bilang regalo ng pasasalamat bago sila maghiwalay ng landas, nagsimula muli sina Dororo at Yakamaro sa kanilang paglalakbay, habang patuloy na inaamoy ni Yakamaro ang bulaklak dahil hindi niya gusto ang anumang amoy sa paligid niya.
Lumipas ang ilang araw ngunit hindi nababato si Yakamaro sa kanyang bagong pang-amoy. Patuloy niyang inaamoy ang bawat bulaklak na nasa paligid niya, at hinahawakan pa niya ang ulo ni Dororo upang singyutan ito. Nagawa niyang palayain ang sarili sa pamamagitan ng paghila sa sarili ngunit pagkatapos ay natapilok siya at bumagsak sa lupa. Habang lumiliko si Yakamaro, tumayo si Dororo ngunit hindi nagtagal ay nahulog muli dahil sa kanyang lagnat na naging sanhi ng pamumula ng mukha nito. Hindi nagaksaya ng oras si Yakamaro at kinuha siya bago umalis sa kalsada, gumala-gala sa paghahanap ng taong makakatulong sa kanya. Tinanong niya ang isang taong naglalakad kung maaari nilang tulungan siya, ngunit hindi siya pinansin ng tao at nagpatuloy sa paglalakad. Nagpatuloy si Yakamaro sa paglalakad, at kalaunan ay nakatagpo siya ng isang hardinero na nagpapahinga sa ilalim ng puno. Humingi rin siya ng tulong sa hardinero, ngunit sinabi sa kanya ng hardinero na kung gusto niyang gumaling ang bata, kailangan niyang dalhin ang bata sa doktor sa lalong madaling panahon. Si Yakamaro naman ay nalilito kung ano ang gagawin, kaya wala siyang ibang ginawa kundi ang umupo sa ilalim ng lilim ng puno kasama si Dororo sa pag-asang ang lilim ng puno ay magpapababa ng temperatura ng katawan ni Dororo. Sa kabutihang palad, isang madre ang nagkataong dumaan sa mismong sandaling iyon at nagtatanong kung ano ang kalagayan ni Dororo. Tumingin siya kay Dororo at pagkatapos ay inakay siya pabalik sa kanyang templo, kung saan inilagay niya ito sa isang dayami na banig, at nagsimulang maglagay ng basang-basahan sa kanyang noo sa pagsisikap na ibaba ang kanyang temperatura. Agad na sinubukang bumangon ni Dororo, sinabi sa madre na kung hindi, iiwan siya ni Yakamaro at magpapatuloy na wala siya. Ang madre, sa kabilang banda, ay nag-iwas sa kanyang mga takot sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na si Yakamaro ay kukuha lamang ng tubig at hindi niya pababayaan si Dororo. Huminahon siya at umaasa na magiging okay siya, bago magtanong ang madre sa kalagayan ng kanyang mga magulang, partikular kung buhay pa ba ang mga ito o pumanaw na. Sinabi sa kanya ni Dororo na ang kanyang ama at ina ay pinuno ng isang kilalang grupo ng brigand, maraming tagasunod, at kilala na lumalaban sa mga samurais. Magdamag silang nagsasaya, nakaupo sa paligid ng apoy sa kampo, nag-uusap tungkol sa pangangaso at digmaan. Nang isang gabi, isang grupo ng mga samurais ang sumalakay sa kanilang kampo sa gabi, ang grupo ng brigand ay hindi handa, at isang grupo sa kanila ang halos agad na binaril. Ngunit nagawa nilang magtaas ng alarma, at sumiklab ang labanan. Ito ay isang napaka-nakamamatay na pakikipag-ugnayan, ngunit ang ama ni Dororo at ang kanyang matalik na kaibigan ay nagawang hatiin ang halos lahat ng mga samurai at nagwagi sa labanang ito, na nagpalalim ng kanilang pagkakaibigan at pagsasama. Makalipas ang ilang gabi, tinanong ni Dororo ang kanyang ama kung bakit labis niyang kinamumuhian ang mga samurais, at sumagot siya na sinunog ng mga samurais ang kanilang mga bukid, pinatay ang kanilang mga lalaki, at sinira ang kanilang mga bahay bago kinuha ang kanilang mga kababaihan at mga anak bilang mga alipin, lahat sa ngalan ng digmaan. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay maghihiganti para sa bawat pamilya na nawasak ng isang samurai. Ang kanyang matalik na kaibigan ay nagtapos sa pagsasalita, gayunpaman, at sinabi sa kanya na siya ay nakagawa na ng sapat na paghihiganti, at ayon sa kanya, dapat silang sumali sa isa sa mga lord dahil sila ay gagantimpalaan siya ng labis. Ang ina ni Dororo ay nagsalita, gayunpaman, at sinabi sa lalaki na siya ay nawala sa kanyang isip dahil ito ay sumasalungat sa kanilang pangunahing paniniwala, at na hinding-hindi nila ito gagawin dahil ang mga lord na ito ang nagsimula ng digmaan, at hindi naniniwala doon, ang mga mababang buhay na magsasaka ay nararapat pang tingnan. Sinubukan ng lalaki na makipag-usap sa kanila, ngunit ang ama ni Dororo ay naging Will Smith at sinampal ang kanyang matalik na kaibigan, na sinasabi sa kanya na huwag nang magsalita tungkol dito kailanman. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya silang magsimula ng pag-atake sa isang kampo ng samurai, at lahat sila ay mukhang nasa napakahusay na posisyon at mahuhuli natin ang mga samurai nang hindi nagbabantay. Sinimulan nila ang kanilang pag-atake, ngunit halos kaagad na napalingon ang mga samurai at pinagbabaril sila, dahil mukhang handa na sila para sa isang pag-atake na tulad nito, at alam pa nila kung saan magmumule ang pag-atake. Ang ama ni Dororo ay agad na tumakbo pabalik at tumalon kay Dororo at sa kanyang ina upang protektahan sila mula sa paparating na mga arrow. Isang grupo ng mga palaso ang tumama sa kanya, na ikinasugat niya. Ito ay lumabas na ang kanyang matalik na kaibigan ay natapos na ipagkanulo ang pangkat, at sinabi sa samurai ang tungkol sa plano kapalit ng isang pagpapatawad at isang mataas na posisyon.
Pinalibutan nila ang tatlong brigands, at sinigawan ng ama ni Dororo ang kanyang matalik na kaibigan dahil sa pagtataksil sa kanyang kasama. Ngunit sa sandaling siya ay bumangon, muli siyang binaril ng isang kumpol ng mga palaso sa binti. Sinabi sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan na dumating na ang edad ng samurai at dapat niyang gamitin ang kanyang utak ng higit pa sa kanyang mga kamao. Inatake niya ito sa mukha gamit ang sarili niyang sandata at iniwan silang mamatay. Ang ama ni Dororo at ang kanyang ina ay patuloy na sumusulong, humihina at nanghihina dahil wala silang anumang makakain. Nagugutom sila hanggang sa mapipilitan silang maghanap ng pagkain sa mga namatay na sundalo pagkatapos ng madugong labanan. Isang kapos-palad na araw, dumaan sila sa isang nayon nang makita nila ang isang grupo ng mga samurai na sinusunog ang isang nayon at sinasalakay ang mga naninirahan dito. Nagagalit ito sa ama ni Dororo, ngunit ang kanyang ina sa huli ay pinatahimik siya, na sinasabi sa kanya na iwanan ito. Ngunit napansin at nakilala siya ng isa sa mga samurai, inutusan ng iba na umatake. Inaatake siya ng isa sa mga lalaki, ngunit ginagamit lang niya ang kanyang sandata para salakayin siya, at bago siya salakayin ng isang grupo ng iba pang mga lalaki, ibinato niya ang unang umatake sa kanila, pinatumba sila, bago inihagis ang isang ligaw na espada sa dalawa pang umaataking lalaki, pinuputol ang kanilang mga binti. Ang isa pang lalaki ay umaatake at binasag ang kanyang sandata, ngunit nagagawa rin niyang patayin siya. Nang biglang ginamit ng isa sa mga sundalo ang kanyang sibat para tusukin siya sa likod na ikinasugat niya ng kamatayan. Siya, gayunpaman, ay tumalikod at hinawakan ang lalaki, itinulak ang sarili sa lalaki, sinaksak siya ng parehong sibat, pinatay siya ngunit namamatay sa proseso. Sumisigaw si Dororo para sa kanyang ama habang sinusubukang aliwin siya ng kanyang ina, ngunit ngayon na maging ang kanyang asawa ay patay na, nagsimula siyang humina. Naglalakad sila sa mga nahulog na nayon, nang isang araw ay sinabi sa kanya ng isang estranghero na isang grupo ng mga samurai ang namamahagi ng rasyon sa templo. Agad siyang dinala ng ina ni Dororo doon at pumilit kung saan bigla niyang napansin na ang kinauukulan ay walang iba kundi ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Napansin niya siya at lumakad patungo sa kanya, tinutuya siya at tinanong kung nasaan ang kanyang asawa, pagkatapos ay ngumiti siya nang sumagot siya na patay na siya. Kumuha si Dororo ng bato para ibato sa kanya, ngunit sinabihan siya ng kanyang ina na huwag gawin ang anumang bagay na iyon. Biglang sinabi ng taong namamahagi ng pagkain na mababa ang rasyon, at lahat ay nagsimulang magtulak sa isa't isa upang makakuha ng pagkain. Nagagawa ng nanay ni Dororo na magpatuloy at makiusap sa lalaki na bigyan siya ng pagkain, ngunit itinuro ng lalaki na wala siyang dalang mangkok. Inilabas niya ang kanyang kamay, at sinabihan siyang ibuhos ang pagkain dito. Mukhang nagulat siya dahil kumukulo na ang pagkain at hindi alam ang gagawin. Nang biglang, lumapit ang matalik na kaibigan at sinabihan siyang ibigay ito sa kanyang kamay lamang. Ibinuhos niya ang kumukulong pagkain sa kanyang kamay, sinunog ang kanyang kamay ng buo, ngunit hindi niya binitawan ang pagkain, at naglakad lamang sa gilid at sinabihan si Dororo na kainin ito pagkatapos matiyak na malamig ito. Ilang araw pa ang lumipas pagkatapos noon, at ngayon ay umaabot na sa nakakabaliw na antas ang kanyang kahinaan habang siya ay natitasid sa pulang spider lilies bago bumagsak dahil sa pagod. Nakiusap si Dororo sa kanya na manatiling buhay at nangako na hindi na siya muling hihingi ng pagkain, ngunit sinabi lang niya sa kanya na mahal niya siya at ipinikit ang kanyang mga mata sa walang hanggang pagtulog. Ang madre ay nagsimulang umiyak matapos marinig ang kanyang trahedya na kwento habang dinadala sa kanya ni Yakamaro ang tubig na kailangan niya. Lumipas ang 3 araw pagkatapos noon, at sa wakas bumuti na ang pakiramdam ni Dororo, at muli silang naglakbay. Dumating sina Yakamaro at Dororo sa kanilang susunod na bayan, na hindi sinasadyang nasa ilalim ng rehiyon na pinamumunuan ng ama ni Yakamaro. Wala siyang ideya tungkol dito, gayunpaman, at kasama si Dororo, naglibot siya sa bayan at nanunood ng mga palabas tungkol sa kung paano natalo ng Lord ang isang grupo ng mga demonyo doon. Sa wakas ay nakita nila ang matanda, at pagkatapos ng palabas, sinabi sa kanya ni Dororo kung ano ang nangyari kay Miyo at sa iba pa. Tila malungkot ang matanda, ngunit nang tanungin kung ano ang kanyang ginagawa dito, ang sagot lang niya ay labis na naghihirap ang rehiyon sa paligid ng lugar na ito. Ngunit ang lugar na ito ay ang tanging lugar na lumalawak pa rin. Sinasabi ng mga tao na ito ay dahil sa Lord, dahil nahuli niya ang isang grupo ng mga demonyo sa isang shrine, na naging dahilan upang bigyan siya ni Buddha ng kanyang pagpapala, at iyon ang dahilan kung bakit napakayaman ng lugar na ito.
Ngunit ang matanda ay gustong suriin ito para sa kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Dororo na dumadaan lang sila at gustong makita kung may mga demonyo sa paligid. Narinig ni Yakamaro ang dalawang lalaki na nag-uusap pagkatapos nilang magpaalam at magkahiwalay na daan. Ang pag-uusap ay tungkol sa isang bagay na may kaugnayan sa mga demonyo. Nilapitan nila sila at tinanong kung ano ang kanilang pinag-uusapan, kung saan sumagot ang isa sa mga lalaki na mayroong pader na naghahati sa rehiyong ito mula sa katabi nito. Sa kabila ng katotohanan na ang dalawang rehiyong ito ay kasalukuyang nakikibahagi sa labanan laban sa isa't isa, pinaninindigan ng urban legend na ang pader ay dating ginamit bilang isang border. Gayunpaman, sa panahon ng labanan, isang solong seksyon lamang ng pader ang napanatili salamat sa mga pagsisikap ng Trump Corporation. Ang seksyong ito ay tinukoy bilang ang maalamat na pader ng Bammon. Gayunpaman, ngayon ay napapaligiran sa lahat ng oras ng mga demonyo, at mga kaaway mula sa mga kaharian na malapit, at palaging nakaistasyon doon. Kung may magtangkang tumawid sa pader, papatayin sila ng mga kaaway. Nagpasya sina Dororo at Yakamaro na bisitahin ang pader, kaya pumunta sila sa isang malaking field na may nag-iisang mataas na pader na itinayo sa gitna nito. Lumapit sila para suriin ito, at nang sumilip si Dororo sa sulok, nakita niya ang ilang kalansay na pinaputukan ng mga arrow at nakapin sa dingding. Ito ang mga individual na gumawa ng isang pagtatangka upang masukat ang pader. Ayon sa mga residente ng rehiyong ito, napakaraming demonyo ang dinadala sa lokasyong ito dahil sa pagkakaroon ng mga bangkay na ito. Nang biglang hamarang ang isang batang lalaki at tinawag sila, sinabihan silang lumayo dahil baka mabaril sila ng mga archers ng kalaban. Hinawakan ni Yakamaro ang pader at sinabi kay Dororo na nararamdaman niya ang napakalakas na presensya ng isang halimaw sa malapit ngunit hindi niya ito matukoy. Buong pagmamalaking tumugon si Dororo na narito sila upang talunin ang demonyo na nasa loob ng pader na ito. Napukaw nito ang interes ng bata, at bilang resulta, nag-aalok siya na lutuin sila ng masaganang pagkain para sa hapunan. Sinabi niya sa kanila na siya ay nahiwalay sa kanyang pamilya noong panahon ng digmaan dahil sila ay tumawid sa pader, ngunit siya ay nahuli bago siya tumawid, at mula noon ay sinusubukan niyang maghanap ng paraan upang makatawid sa pader ng ligtas. Para makilala niya ang kanyang pamilya. Sinabi niya sa kanila na sa buong araw, ang mga archers ay nakapost mula sa panig ng kaaway, at walang paraan na makatawid siya sa kanila. Tinanong siya ni Dororo kung bakit hindi siya maaaring tumawid sa gabi, at sumagot siya na walang paraan na maaaring tumawid ang sinuman sa bahaging ito ng lupain sa gabi, dahil ang buong lugar ay nasakop ng isang fox spirit na nagmumulto sa lugar na ito. Gayunpaman, tiniyak ni Dororo na hindi siya dapat mag-alala, dahil haharapin ni Yakamaro ang demonyo. At kahit na kadalasan ay naniningil sila ng pera para sa mga naturang serbisyo, ngunit dahil pinakain niya sila, gagawin nila ito ng libre. Tila tuwang-tuwa ang bata habang pilit niyang pinasasalamatan ang mga ito. Naghihintay sila ng gabi at sumilip mula sa paligid ng dingding, nang biglang nakita nila ang mga archer na umaalis sa kanilang mga posisyon at lumilipat pabalik sa loob ng kagubatan, dahil natatakot sila sa mga demonyo. Biglang nagbago ang kapaligiran, at isang berdeng kulay na espiritu ang lumabas mula sa lugar, umiikot sa paligid at naging hugis ng sorrow. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga fox spirits sa likod nito, at nagsimula silang lumipat patungo sa kanila. Inaatake ng isa sa mga espiritu si Yakamaro, na bumunot ng kanyang espada at ginamit ito para putulin ang espiritu sa 2 piraso. Inaatake din siya ng isang grupo ng iba pang mga espiritu, ngunit iniiwasan niya ang kanilang mga pag-atake at inatake silang 3, agad silang pinatay. Patuloy niyang pinuputol ang mga espiritong ito, binibigyan ng batang lalaki ng pag-asa na muling makasama ang kanyang pamilya, nang biglang umungol ang fox at isang grupo ng spirit energy ang nagsimulang mag-ipon sa kanilang paligid. Sa pagtingin sa napakaraming bilang ng mga ito, inalis ni Yakamaro ang kanyang 2 kamay at ibinunyag ang mga espada bago pinutol ang mga ito habang umaatake sila sa kanya. Gayunpaman, hindi siya makakasabay sa kanilang mga nakakabaliw na numero at sa huli ay masampal ng isa sa kanila. Napagtanto ni Dororo na si Yakamaro ay nagkakaroon ng mga problema, kaya agad niyang pinulot ang isang bungkos ng mga bato at sinimulang ihagis ang mga ito sa mga espiritu na nakakagambala sa kanila. Tinitingnan ng batang lalaki ang 2 taong nakikipaglaban sa lahat ng mga espiritu, at napagtanto niya na mayroon siyang malinaw na landas upang tumakbo sa kagubatan at tumawid sa border, kaya nagsimula siyang tumakas.
Napansin siya ni Dororo at sinubukan siyang pigilan, dahil maaaring mapanganib na mag-isa, ngunit ang kanyang lugar ay naharang ng isang espiritu na malapit nang sasalakayin siya, nang biglang dumating si Yakamaro at pinutol muli ang espiritu sa maliliit na piraso. Sinabi niya kay Dororo na habulin ang bata habang ginagambala niya ang mga espiritu, at pinasalamatan siya ni Dororo bago tumakbo palayo sa kabilang dulo upang subukang hanapin ang bata. Ang mga espiritu ay umakyat sa langit at bumubuo ng isang malaking nine-tailed fox. Paulit-ulit niyang iniiwasan ang mga pag-atake, ngunit ang higanteng fox na demonyo ay medyo napakabilis at pinababa si Yakamaro. Si Dororo, sa kabilang banda, ay pumasok sa gubat ng kaaway, sinisigaw ang pangalan ng bata at nahuli ng mga gwardya doon sa tabi ng bata. Si Yakamaro ay nakaipit pa rin ng halimaw, ngunit ginamit niya ang kanyang mga binti upang ihagis ito bago putulin ang isa sa mga binti nito, na muling nakipagdigma. Gayunpaman, biglang lumipad ang isang grupo ng mga arrow patungo sa kanya, at nawala ang fox. Bumangon si Yakamaro at tumalikod upang makita ang kanyang ama na si Daigo, at ang kanyang mga tropa na nakatayo habang ang kanilang mga arrow ay nakatutok sa kanya. Walang ideya si Yakamaro tungkol sa kung sino ang kanyang ama, ngunit pumunta rito si Daigo na may intensyon na patayin ang sarili niyang anak habang magkaharap sila, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari.